Panata 14. Kahanan ng mga mag-aaral. Ang tahanan ni mga raig ay malaki at maluwag. Malaki ito at maluwag ang dalawang palapag. Sa umaga ay mistulan itong kolehiyo. Ngunit kapag dumating na ang ikasampu ay tawanan at sigawan ang maririnig dito. May mga binatang nakasuot pambahay na naglalaro ng sipa at nagsasanay sa papagpalakas. May mga mag-aaral na nagpapahamok, may hawak na baston, patpat o lubid ang ginagamit nilang sandata. Hindi sila gaanong nagkakasakitan sapagkat ang mga hampas nila ay sa isang incheck na nagtitinda roon tumatama. Pinagkaguluhan ng maraming batang lalaki ang kahabag na incheck at binibiro na kung anong-anong bagay na sa kaniyang lamang nagagawa. Naroong mapasigsigaw ang incheck, mumurahin, lalaitin at kapag nakitang galit ng incheck ay saka lamang sila magbabayad. Ang tunog ng piano, violin at gitara ang marinig na sinasaliwan ng nagpipingkiang arnis. Isinusulat naman ng mga mag-aaral ng Ateneo ang kanilang mga komposisyon sa paligid ng mahaba at malapad na mesa. Nilulutas ng iba ang kanilang suliranin kasama ng iba pang nagsisulat sa kanilang mga nobya na nasa papel na rosas na may dibuho pa, may isang sumusulat ng dula at sa dako roon ay pinagkakatuwaan ng isang pangkat ang mga maliliit na bata. Sa kabilang silid ay 4 na binata naman ang nagsusugal. May isa namang kunwari ay nag-aaral ng leksyon ngunit naghihintay lamang pala ng pagkakataong makapagsugal. Isa sa kanila ay pilay na maramdamin at isa naman ay buhat pa sa lalawigan. Ang huli at pagbabasa ng aklat na filosofiya at binasa ito ng malakas ngunit mali ang diin niya sa pagbigkas. Kung heto ergo sum. Ang pakinig ng pilay ay koheto kaya't ang dalaway nag-away. Ang iba ay lumapit upang kunwari ay umawat ngunit ang totoo ay upang susulan ang dalawa. Ang kayang ay napawi nang dumating sina Isagani at Sandoval. Pinapunta sila roon upang magbalita ukol sa Akademya ng Wikang Kastila. Binati nila ng buong giliw sina Isagani, gayon din si Sandoval. Taga-Espanya na dumating sa Manila na tila isang kawani ng nagtatapos ng kaniyang pag-aaral. Lubos na nakikiisa naman sa mga binatang Pilipino. Pinamalas ni Sandoval ang kaniyang kausayan sa pagbigkas sa pagpupulong na iyon. Nagtalumpati siya ukol sa pagtuturo ng Kastila na umani naman ng maraming palakpak at paghanga ng kaniyang mga kasama. Ang lahat ay nagtatanong tungkol sa kapalaran ng kanilang pag-aaralan. Sino ang dagwagi? Si Padre Irene o si Padre Sibla? Tanong ng karamihan. Karamihan mag-aaral, tanong na natangi si makaraig lamang ang makakasagot. Maraming kalalakihan mag-aaral tulad ni Isagani at Sandoval ang panatag ang loob na sila'y nagtatagumpay sa kanilang layunin. Si Villas ay may pag-aasang taglay niya ang karangalan bilang isa sa mga nagtatatag ng kapisanan. Ngunit hindi si Pixor na nakikipagpaligsahan sa pagbanggit sa iba't ibang kilala at may impluwensyang tao tulad ni na Obispo A at Paring B o ang Provincial C na hindi konsulta o hindi nagbigay o tumatanggap ng payo na maaari nilang
hulugang mga kasapi ng organisasyon itong mga mag-aaral si Villas ay natakot at sumagot. Ako'y huwag niyong idawit yan. Ang Kastilang Sandoval ay nagalit sa kanya iyon sa isang mababang palagay o ukol sa kataas-taasan. Pues ang sabi niya ay isang masamang hinala laban sa general. Oo nga't mag-iliw siya sa mga pari, pero hindi papayagan na ang mga ito'y lumahok sa mga kabagay yan. Natatawag, sumagot si Picson at sinabing wala siyang binanggit na ganyan at sinabi pang ang general ay mayroong sariling pasya at makapag-isip sa kanyang sarili. Nayamot si Sandoval at sinabing iwasan na ang mga walang kabuluhang pananalita at sa halip ay katotohanan lamang ang kanilang pag-usapan. Lumabas na ang mga filibusterismo, ngunit hindi pa tayo nakapagtatalo na hindi nagbibintangan. Papahalakhak na wika ni Picson. Tumutol si Sandoval sa pamagitan ng talumpati at humingi siya ng mga tunay na pangyayari. Sinabi ni Picson ang tungkol sa pakikialam ng general sa kaso ng mamayaman tungkol sa pangangakam na lupain sa kalamba ng mga praile at ang sumusunod ay mga ito. Subalit kinakabahan si Picson na kapag nakarating sa general ang kaso ay baka hindi sang-ayon nito ang pag-aaral sa pangambang baka maunawaan ng mga mag-aaral ang batas at ipilit na ipasunod kung maiisa katuparan daw ang balak ng mga mag-aaral ay magkakaunawa sila sa pamagitan ng isang wika. At kapag nagkagayon, pagkaisa ang mga Pilipino at tiyak mahalaga ang mga mahalaga Kastila ay sumagot si Sandoval. Ano ang magiging batayan? Sabihin niyo ano ang batayan nila upang hindi mahintulutan ang pagkakaroon ng akademya. Gayon ang pagtuturo ng Kastila ay lubhang kailangan na tunay na kapakipakinabang. Manganib ang katatagan ng bayan, ang tugon ni Picson. Mainam na katwiran tuya ng Kastila, ngunit ano ang kinalaman ng wika sa katatagan ng bayan? Hindi gusto ni Sandoval ang takbo ng mga pangyayari at pagpapalitan ng mga pangyayari, kaya't sinabi na lamang niya na hindi dapat ipagwalang bahala ang mga bagay na ito na lubhang maselan. Sinabi ni Picson na hindi niya maipagwalang bahala ang anumang bagay na may kinalaman sa mga praile. Ano naman ang maaaring maging dahilan ng pagtutol usisa ni Sandoval sa kadahilang ang mga kaklase na Kastila ay kailangan gawin sa gabi at ay mangyayari magkakaroon ng panganib o pagkasagabal ang pagiging mahalay tulad ng sinabi sa mungkahing pag-aaralang Kastila sa Malolos. Ang pagtuloy ni Picson, hindi ba't ang klase sa akademya sa pagguguhit ay sa gabi ginagawa? Ang mga nobena at prosesyon, malalagay sa panganib ang karangalan ng pamantasan. Wika ng isang mag-aaral na hindi pa pansin ang paalala. Malalagay sa panganib ang karangalan ng pamantasan. Wika ng isang mag-aaral na hindi pansin ang paalala. Dahan-dahan, mga Ginoo, ang tutol ni Sandoval. Ako hindi pumapanig sa mga praile. Kilala niyo ang aking malayang kaisipan, ngunit ibigay natin kay Caesar ang kay Caesar, na ang paralan ng sining at kalakal na isa ako sa mga masigasig na nakapagtatanggol na ang pagkatag ay ipagbubunyi ko tulad ng bukhang liwayway na ang pag-aaral ng sining ay kalakal ay hinahayaan ng pamahalaan sa mga praile. Huwag nating hatulan ang malayang pasya ng pamahalaan habang walang katunayan ng masamang hangarin. Umahalakhak ng may pagkutya si Picson sa sinabi ni Sandoval. Bumigas naman si Sandoval ng kaniyang talumpati. Ang pamahalaang Kastila ang nagbigay sa iyo ng lahat. Walang ipinagkamikait munti mang bagay.
Ang patakarang pagbigay ng kapangyarihan sa ilan ay umiiral sa Espanya, gayon din sa Pilipinas. Kami mga Katoliko at ginawa naman kayong Katoliko. Kami marunong ang karunungan ikinalat namin sa iyo. Sa maikling salita, mga Ginoo, kami ay tumatangis kung kayo'y umiiyak. Naghihirap kami kung kayo'y naghihirap. Lisa ang aking dambana, ang ating hukuman. Hindi nagkakaiba ang ating kaparusahan, kaya't naayon sa katuwirang ibigay namin sa iyo ang aming karapatan at mga kaligayahan. Darating ang panahon na makakamit natin ang tagumpay dahilan sa iyong pagsusumikap, kayong mga kumikilos sa kabutihan ng bayan. Humugong ang pagpalakpakan. Lahat halos ay naniwala na tagumpay at marami ang umaasa sa gantimpala. Si Picson ang taging na sisiyahan. Kung hindi natin dadalhin ang ating mga panukala sa ating mga binti, ang kanyang sabi na halos hindi narinig dahil sa kanyang at paano kung sumasaguni pa rin kung kani-kanino ang general at pagkatapos ay di siyang ayuhan ng kahilingan. Ang tanong ay tila malamig na tubig na bumubuhos sa lahat. Ang lahat ay napatingin kaya Sandoval napatigilan din sumandali. Kung walang Pilipinong may lakas na loob na makipaglaban, ako ay si Sandoval sa ngalan ng Espanya ang makipaglaban sapagkat ang ganyang patakaran taliwas sa mga mabuting hangarin ng bayan sa kanyang mga sakop at pinagkatiwalaan ng tungkulan, ngunit nagmamalawis ay hindi nararapat sa pagkalinga ng bayan at mayayamang Kastila. Muling nagpalakpakan ng lahat. Sa galak ni Sagani ay niyakap si Sandoval at ang iba na may sumunod. Nag-uusap sila tungkol sa bansa, pagkakaisa, katapatan at nagsabi ng mga Pilipino na kung lahat ng mga Kastila ay tulad ni Sandoval ay Sandoval din ang lahat sa Pilipinas. Ang pagkakaingay ay ginambala ang pagdating ni Makaraig. Madiwang tayo'y mabubuhay ng wikang Kastila. Isang maugong na palakpakan ang bumati sa magandang balita. Ang lahat ay nasiyahang nagyakapan. Tanging si Picson lamang ang nagtataglay ng ngiting nag-aalinlangan. Ang lahat ay pumuri kay Makaraig, ang binatang namumuno sa kanilang kilusan dahil mabuting magdamit Maginoo sa tunay na sabi na matalino siya ay nakatayang kasipagan. Ikwento niya sa lahat kung ano ang nangyari. Nagipagkita ako kay Padre Irene ngayon umaga. Ang sabi ni Makaraig, mabuhay si Padre Irene, ang sigaw ng isang mag-aaral. Itinugtong pa ni Makaraig na si Padre Irene ay siyang lumalaban, nagtatanggol sa kanilang panukala laban sa lahat ng pares. Sa kapitan ni Ralala at lahat ng kakalobilo niya, pati na rin ang mga alahas na si Simeon na pawang tututol sa panukala. Nagmumungkahi si Padre Irene na ipaubayan na lang lamang nila ang kalutasan sa kataas-taasang lupo ng primarya dahil ang pinag-uusapan ay ukol sa pagturo ng wikang Kastila. Si Don Custodio ang isa sa mga kagawad doon. Nasa kanya ang mga kamay ang mga tala. Mabuhay si Don Custodio. Ngunit paano kung hindi sumasang-ayon sa atin si Don Custodio? Ang tanong ng walang pag-asang si Picson. Paano natin siya mahihimok? Tanong ng isang mainip na mag-aaral. Ayon kay Padre Irene ay may dalawang paraan. Hindi siya papansinin ni Don Custodio. Isang mahalagang regalo. Walang saysay iyon. Pinagmamarahil si Don Custodio na hindi siya nasusulsulan. Alam ko ang pananayaw na si Pipay. Ang nakakatawang sabi ni Picson. Si Pipay nga ulit ng iba.
Si Pipa ay maganda at kilalang kaibigang matalik ni Don Custodio. Hindi sumang-ayon si Sagani. Ang isang paraan ay lapitan si Ginoong Pasta na isang Pilipino at kaibigan ni Padre Fernandez ang tiyuhin ni Sagani. Ngunit paano natin siya papapayag? Tanong ni Isagani. Iyan na si Ginoong Pasta ay mayroong ding mananayaw o mananahi. Sagot ni Makaraig na nakatingin kay Isagani. Sinabi ni Juanito Ilias na kilala niya ang mga mananahi na si Matya. Hindi mga kasama ang pipigil ni Isagani. Gumagamit muna tayo ng mga paraang hindi mahalay. Pupunta ako kay J. Pasta at kung walang mapala ay saka niyo gawin ng iyong nais na mananayaw at mananahi. Tinanggap nila ng mungkahi makapagsunduan nila ni Isagani ang pakipag-usap kay J. Pasta sa araw na iyon at babalik sa pamantasan upang ibalita ang kahihinatnan.